San ka ba nagpuntang babae ka? Kanina pa kita hinahanap dito sa bahay. Ang dami pang labahan sa CR. May mga iniwan ka pang hugasin. Tignan mo nga, ang dumi na ng sahig. Bungad na sermon ng stepmother na si Jean kay Gail, ang tunay na anak ng asawa nito. Wala naman ang bago sa pakikitungo ng madrasta sa kanya. Parang halos araw-araw, lumalala ang trato nila na parang kasambahay lang siya na nakikitira. Lumabas na ako saglit para itapon ng mga basura, tita. Ilang minuto lang naman ho ako nawala. Sinungaling ka talaga. Nakita kita na ikipag-usap sa kapitbahay nating si Eric. Halata naman naglalandian kayong dalawa. Singit ng malditang stepsister na si Shane, habang prenteng nakaupo sa sofa. Pareho lang ang mga ito na minamaltrato siya sa bahay na yon. Nagtanong lang ho siya sa akin kung kailan tayo magbabayad ng kuryente at magpapasabay siya dahil may sakit yung nanay niya. Huwag mo naman kaming isipan na hindi maganda. Paglilinis niya sa pangalan. Aba? Kailan ka pa natutong sumagot? Kumilos ka na dyan kung gusto mo makakain ng hapunan mamaya. Pananakot pa sa kanya ng tita Jean niya. Kahit kasal na ito sa daddy ni Gail, ganun pa rin ang tawag niya sa ginang. Tuwing wala ang kanyang ama at nasa abroad kagaya ngayon. Mas nanaisin niya pang umuwi ito at hindi na lang umalis para maiwasan niya ang pagmamaltrato ng dalawa sa kanya. Nang maghapon, naiwan siya mag-isa sa bahay dahil may lakad ang mag-ina. Akala ni Gail, matatahimik na ang araw na yon, ngunit bigla na lamang silang umuwi na para bang nagtatalo pa. Ayoko nga, ma'am eh. Balita ko matanda na si Mr. Garcia, kaya hindi ako magpapakasal sa kanya. Baka nga mas matanda pa yun sa'yo. Inis na bulyaw ni Shane sa ina. Pero umuo na ako sa pamilya nila. Nakakahiya sa pamilya natin kung hindi ka papayag, anak. Malaking pera ang kapalit at siguradong matutulungan nila tayo sa kumpanya. Pangungumbinsi pa ni Jean. Aakyat na sana si Gail sa kwarto upang hindi madamay nang mapansin siya ni Shane. Hoy Gail, ikaw na lang ang magpakasal sa matandang panot na si Mr. Garcia. Hindi pa naman niya alam na ako ang fiancé niya. Palitan mo na lang ako. Singhal nito sa kanya. Mas mabuti pa nga kung ganon. At nang may silbi ka naman. Hindi bagay sa anak ko matali sa isang pangit na matanda. Wala rin pakialam ang dad mo sa'yo, kaya hindi ka niya matutulungan. Dagdag naman ang nanay nito. Pumapayag ako sa kahit na anong gusto niyo maliban dito. Labas na ako sa usapang yan. Matigas niyang sagot sa mga ito. Saka sila nilagpasan palabas ng bahay. Tutal wala namang magandang nangyayari sa buhay niya. Bakit hindi niya nalang tapusin pa? Binalak niya magpunta sa isang bar, kahit nakasuot lang siya ng pambahay. Wala siyang pakialam kung ano magiging tingin ng iba sa kanya. Ang importante, maranasan man lang ni Gail uminom ng alak bago tuluyang mawala. Miss, gusto mo bang sumama sa amin? Magsasaya lang tayo ng konti. Pilit pinawak si ni Gail ang kamay ng lalaking lumalapit sa kanya. Ayoko nga, sabi, ang kulit mo rin eh. Kaya ko magsaya mag-isa. Huwag ka na kasing pumalag pa. Lasing ka na rin naman. Hindi pa rin tumigil kahit ilang beses pang tanggihan. Ano ba? Bastos ka! Hindi sinasadyang napatingin ni Terence sa gawin ng isang lalaki at dalagang pamilyar sa kanya. Naririndi na siyang marinig ang pamimilit ng lalaki dito. Kaya imbis na umalis, lumapit siya sa mga ito at tumayo sa gilid ng dalaga. May problema ka ba sa girlfriend ko? Iniwan ko lang siya saglit. May insekto nang lumapit sa kanya. Malamig na sabi ni Terence, saka hinigit palapit ang dalagang lasing na lasing. Wala siyang balak na makialam, ngunit kusa na lamang gumalaw ang katawan. Pasensya na pare, hindi ko alam. Sagot ng lalaki at natataranta pang umalis. Nang lingunin ni Terence ang dalaga, nakakapit sa kanya ito at doon niya napagtantong may taglay itong kagandahan. Ngunit di naman naaayon sa pananamit. Kung tititigang maigi, makikilala itong si Gail Medrano, ang nag-iisang anak ni Romeo Medrano na nasa abroad matagal na. Simple lang naman kung ba't niya ito nakilala. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa mga Medrano nang sa ganon.
Hindi masayang ang kapalit na perang ibibigay ng pamilya Garcia sa kanila. Kuya, nahihilo ako. Gusto ko na matulog. Kuya, ganun ba ako katanda sa'yo? 27 lang ako. Kunot noong sagot niya sa dalagang halos ipikit na ang mga mata sa pagkakalasing. Sige na naman oh, kahit ngayon lang. Makatulog lang ako na maayos. May pamimilit ito sa boses. Huminto ang paningin ni Terence sa braso nitong may pasa at may konting sugat pa sa ibang parte ng katawan ng dalaga na halatang kagagaling lang sa pananakit. Yung iba naman, bahagyang gumagaling na ang sugat pero ang pasa preskong-presko pa rin. Who did this to you? Palagi ka bang lumalabas ng gabi na hindi nagpapaalam? Hinahanap ka na siguro ng pamilya mo. Pamilya? Nagpapatawa ka ba? Ginagawa lang ako katulong ng step-mom at step-sister ko. And they treat me like an animal. Bahagya pang natatawang sagot ni Gail na para pang nawawala na ito sa katinoan. Ngunit di nakatakas doon ang mga luhang nangingilid na sa mga mata nito. Saan kita dadalhin ko ayaw mo umuwi? Do you have any condo or apartment? Kahit sana pwede mong tuluyan pansamantala? Tanong niya rito. Wala. Lahat ng property ko kinuha na nila. Kinuha nila, bitiw na dito na lang ako matutulog. Akmang babalik siya sa upuan para kunin ang natitirang alak nang pigilan siya ng binata. Bumuntong hininga pa ito bago na pagdesisyon ng kargahin na lang siya palabas ng bar. I'll take you to my condo. Doon ka na lang magpalipas ng gabi. At ganun nga ang nangyari. Kaya pagkagising ni Gail sa umaga, panay ang pagsigaw niya. Gayong sa ibang kwarto na ang pinagdalhan sa kanya. Nakahinga man siya ng maluwag dahil ganun pa rin ang damit na suot. Pero hindi maiwasang kabahan, nagtataka siya kung kaninong bahay ang tinutuluyan niya. Lord, hindi ko naman siguro sinuko ang bataan, di ba? Kasalanan ko to eh. Naging pabaya ako gabi. First time ko pa namang uminom. Naiinis niyang saad sa sarili habang chinecheck pa ang kanyang katawan. First time mo naman pala. Ba't di ka nagdahan-dahan? Biglang tanong ng binatang nakasandal sa pinto. Wala pa itong suot na pang itaas bukod sa jogging pants. Napaigtad siya sa gulat saka tinakipang kumot sa sarili. Sino ka? Magbihis ka nga. Ikaw ba yung nakakita sa akin kagabi? Nandito ba ako sa bahay mo? Gulat na tanong ni Gail dito. Hindi ba obvious? Imposible naman siguro. Kung iba ang nakakita sa'yo tas dito ka dinala sa kondo ko, di ba? Sarkastikong sagot ni Terence. May dala itong isang tray ng pagkain at inilapag sa katabing table. You did not touch me, right? Please sabihin mong hindi. Mapapatunayan lang nila na malandi talaga ako kahit hindi naman eh. Paninigurado niya pa. I don't take advantage. Lalo na kapag alam ko lasing ka. Sa susunod na lang siguro, yung hindi ka nalasing. Hoy, hindi. Lumabas ka nga muna at mag-aayos ako. Sa inis, binato ito ni Gail ng unan, ngunit hindi naman nagpatinag ang binata. Ganun pa man, kinain niya ang dala nitong pagkain sa kwarto, bago naisipang lumabas. Nakadamit na ito ng pang-itaas at may kinakalikot sa phone, kaya hindi siya nito napansin. Siguro, tamang tsansa na yon para tumakas siya at na makauwi na sa kanila. Wala man lang ba thank you? Kung di kita dinala dito, baka na-rape ka nung lalaki kagabi. Pagsasalita nito, kahit di nakatingin sa kanya. Natigilan si Gail at muling humarap dito. Sorry naman. Edi thank you sa pagsikip mo sa akin. Babayaran na lang kita next time. Ano nga palang pangalan mo? Terence Garcia. Ngayon lang ako nakatagpo ng babaeng hindi kilala kung sino ako. I'm all over social media. Tinaas baba pa ni Terence ang kilay nito. Pasensya ka na, wala kasi akong phone. Hindi pa nakakapag-TV sa dami ng pinapagawa sa bahay. Minsan lang din ako nakakalabas, tsaka puro takas ng lahat. Pabalang niyang sagot. Medyo okay din naman at marespeto. Kaya tumangutawa ang binata na para bang naiintindihan ang sitwasyon niya. Step family mo ang kasama mo sa bahay, tama? Sila ang dahilan kung ba't kami pasa. Hindi ka man lang nagsumbong sa daddy mong nasa abroad? Paanong? Sandaling natigilan ng dalaga. Kahit naman magsumbong ako, wala din naman mangyayari. They manipulated my dad. Sanay naman ako sa ganong setup. Kaya kung pwede, hayaan mo na lang ako umalis. Ayaw mo ba makawala sa poder nila?
Balita ko pa kasalan ng stepsister mo ang isa sa aming Garcia. Biglang sabi ni Terence, dahilan para matigilan si Gail. Narinig ko nga sa kanila pero tatanggi daw si Shane. Ayaw niyang matali sa isang matanda. Kaya ako ang ipapalit na bride imbes na siya. Good to know. Hindi naman talaga totoong matanda ang ipapakasal sa kanya kundi ako. Ikaw ang gusto ko maging bride. Marry me. Nalaglagan pa nga niya sa sinabi ng binata. Pilit na pinoproseso ng utak niya ang biglaang pag-amin nito. Ikaw dapat ang fiancé ni Shane? Ba't naman kita pakakasalan? Naguguluhan niya ritong tanong. Pumili ka. Ang makawala sa pang-aapi nila o patuloy na magiging sunod-sunuran? Tanong naman ito. Isang araw lang ang binigay na palugit ni Terence sa dalaga dahil ayaw niyang pinaghihintay ng matagal. Ang kailangan lang namang gawin ni Gail, sabihin sa Tita Jean niyang papayag siyang pumalit kay Shane. Higit sa lahat, hindi pwedeng malaman ng mga ito na isang binata ang fiancé ni Shane. May sasabihin lang ako sa inyo. Papayag na ako magpakasal kay Mr. Garcia. Napalunok siya nang bumaling sa kanya ang tingin ng dalawa. At bakit naman biglang nagbago ang isip mo? May nalaman ka bang hindi namin alam? Nakataas ang kilay na tanong ni Jean. Wala siyang kahit anong reaksyon na pinakita sa mga ito para hindi maghinala. Mas patanda ako na 1 taon kay Shane, kaya dapat lang na saluhin ko yung responsibilidad niya. Kung ayaw niya magpakasal, edi ako na lang. Mabuti naman, at alam mo, hindi man kita tinuturing bilang ate, kailangan mo pa rin akong pagtakpan, no? Total, hindi ka naman lugi sa mga Garcia. Ang perang makukuha mo, mapupunta sa amin. Mataray na sagot ni Shane. Kung alam lang talaga nito kung sino magiging fiancé, baka umurong agad dito sa sinasabi ngayon. Kailan ko ba makikita yung lalaking papakasalan ko? Tanong niya. Excited ka naman masyado. E di bukas agad. Dadalhin ka na namin sa kanya. Mag-impahe ka na ng mga gamit mo ngayon dahil hindi ka na rito titira. Si Dad, hindi ba siya uuwi para sa kasal ko? Muling tanong ni Gail. Sa pagkakataong yon, si Gina ang sumagot. Uuwi lang siya kung si Shane ang ikakasal. Busy siya sa abroad kaya huwag ka nang umasang makakapunta siya. Wala namang magagawa si Gail dahil wala siyang phone para matawagan ng ama. Halata namang palusot lang yun ng dalawa kahit ang totoo. Wala talaga silang sinabi rito na ikakasal siya. Mahal pa rin siya ng dad niya. Kaya kung may alam ito, tiyak na uuwi yun ng Pilipinas. Kinabukasan, dinala na si Gail na mag-ina sa mansyon ng mga Garcia, kung saan siya kukunin na mapapangasawa. Yun din ang unang beses na nakapagsuot siya ng magandang damit, nang sa ganon, hindi tanggihan si Gail at baka piliin pa si Shane. Good morning, Mrs. Garcia. Ito nga pala ang panganay kong anak, si Gail. Nakangiting pagpapakilala ni Jean sa babaeng mukhang nasa 40s, ngunit maganda pa rin ang itsura. Kahawig nito si Terence, kaya hindi nilalayong mag-ina ang mga ito. Siya na ba ang bago magiging Mrs. Garcia? I'm glad that she's here. Salamat sa pagdala mo sa kanya rito, Jean. Gusto ko ang postura niya, simple at disente. Sagot nito kaya yumuko siya ng konti bilang paggalang. Magandang araw po, Mrs. Garcia. Sana hindi po namin kayo naistorbo. Ani Gail at ngumiti ng matamis dito. Kitang-kita niya sa kanyang peripheral vision ang lihim na pag-irap ni Shane. Walang problema. O siya, aalis na kami, Gail. Huwag mo silang bibigyan ng sakit ng ulo, lalong-lalo na ang fiancé mo. Bili ni Jean sa kanya. Nagpapaka-plastic lang naman ito dahil nasa harapan nila si Mrs. Garcia. Sumakay na rin siya sa gusto nila at napilitang yakapin ang dalawa. Good luck sa impyernong buhay mo, Sisi. Tignan natin kung hanggang kailan mo kayang tiisin ang matandang Mr. Garcia. Bulong sa kanya ni Shane, ngunit tanging ngiti lang ang sinagot sa kanya ni Gail. Umalis na agad sila dahil tumanggi itong makita pa ang fiancé niya. Nasa trabaho pa kasi si Terence, kaya mamaya pa ito makakauwi. Sa araw na yon, dumating sa mansyon ng ama ni Terence kasama ang anak nitong babae na si Reese. Nang magpakilala sila sa isa't isa, napag-alamang bunsong kapatid pala ito ni Terence. 5 silang lahat na magkakapatid at ito lang ang babae.
Yung tatlo namang nakatatanda sa kanila ng kuya, nasa ibang bansa. Pauwi na sa oras na to si Kuya Terence. Doon ka na matutulog sa bahay niya. Alam mo ate, kala ko talaga si Shane na magiging fiancé niya. Ani Riz sa kanya. Mabait itong bata at medyo sweet. Kaya parang nakahanap na rin siya ng kapatid dito. Masyadong malayo kaysa sa ugaling meron si Shane. Siya naman talaga dapat. Kaso nakipagtalo siya sa mom niya. Kaya siya matanda raw yung ipapakasal sa kanya. Wala akong choice kundi maging substitute. Nagkibit balikat na lang din si Gail. Ha? Baka naman namali lang siya ng rinig. Marami kasi kami relatives ng mga Garcia at yung iba sa kanila wala pang asawa at fiancé. Mabuti na lang din at na-misunderstood niya. Hindi ko bet yung aura ni Shane. Bakit naman? Nagkakilala na ba kayo? She's a spoiled brat. Nag-shopping kami once at dahil sinabi kong libre ko ang dami niyang kinuha. I spent $500,000 sa card ko, no? Reklamo pa ni Riz. Pinagsasabay nito ang pagkain at pagkukwento sa kanya. Sila na lang kasi ang naiwan sa kusina. At nasa taas na ang parents nila. Ganyan talaga siya. She gets what she wants. Pera lang ang importante sa kanila ng mom niya. Mapait na napangiti si Gail nang sabihin yon. Hindi niya na halos mabilang kung ilang milyon ang nawala sa kanya dahil sa pagnanakaw ng mga ito. Magsasalita pa sana si Riz nang biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Terence. Gusot pa ang polo nitong suot, magulo rin ang buhok. Saglit na napatingin ang binata sa kapatid bago huminto kay Gail. I gave you my number, ba't di mo ako tinawagan? Bungad sa kanya ni Terence. Sumulyap siya saglit dito. Bago, tiningnan ng kapatid. Wala akong phone, di ba? Nag-text na sa'yo si Riz na ilang beses. Ikaw ang hindi sumasagot. Wait. So kilala niyo na ang isa't isa? Kala ko pa naman first meeting niyo. Singit ni Riz sa kanilang dalawa habang palipat-lipat ito ng tingin. Patulog ka na sa taas, aalis na kami. Baling ni Terence sa kapatid niya. Pero nag-enjoy pa akong kausap si Ate Gail. She's different from Shane. Pangangatwiran naman ito. You can see each other tomorrow. Sisimulan ang pag-aanda sa kasal namin. You can help her. Suhestyon naman ang kuya nito. Thank you sa oras mo, Riz, ha? I appreciate it. Nakangiting pagpapasalamat ni Gail dito. No worries. Kuya Terence, bigyan mo siya ng phone para makapag-meet up kami anytime. Walang tigil sa pagsasalita ito. Yeah, matulog ka na. Magkikita pa naman kayo bukas. Dinala ni Terence ang fiancé na si Gail sa sariling bahay matapos kausapin ng parents niya. Simula sa biyahe, hanggang sa makarating doon tahimik lang ang babae. Tila malalim ang iniisip at parang wala sa sariling sumama sa kanya. Kailan ka magpapakilala kay Tita Jean at Shane bilang fiancé ko? Wala akong sinabi sa kanila tungkol sa'yo. Sa wakas nagsalita na rin siya. Bukas, babalik tayo sa bahay niyo. Gumawa ako ng paraan para tawagan ng dad mo na nasa Taiwan. Uuwi siya bukas para sa formal kong pagpapakilala. Prenteng sagot nito na parang wala lang ang sinabi. What? Sigurado magagalit si Tita Jean at Shane dahil nalaman ni Dad. Nagsinungaling silang hindi matutuloy ang kasal ni Shane para hindi siya makapunta sa kasal ko. Problemado siyang napatitig sa kawalan. Iniisip ko anong maaaring mangyari bukas. Ayaw mo ba magalit ng dad mo sa kanila? Ikaw ang legal na anak. Kaya matuto ka ring lumaban minsan. Sagot ni Terence sa kapinitik ang kanyang noo. Napaatras naman siya sa ginawa nito, ngunit sumunod pa rin kung saan ito patungo. Ginawa ko na yon. Pero ilang beses ding bumalik sa akin yung ginawa kong paghihiganti. Sa tingin mo, hahayaan ko silang apihin ako kung kaya ko lumaban? May advantage lang talaga sila sa dad ko eh. May advantage ka din naman sa akin. I'm a Garcia. I got your back. Kinabukasan nag-insist si Terence na sunduin sa airport ang daddy ni Gail. At pagkatapos noon, saka sila didiretso sa bahay. Walang kaalam-alam sina Jean at Shane sa pagdating nito. Gayong nakiusap si Terence na wag mo nang sabihin bilang sorpresa. Dad, namiss kita ng sobra, kamusta ka na? Naiiyak si Gail sa tuwa nang mayakap na muli ang ama.
Ilang buwan din niya itong hindi nakita o nakausap man lang sa phone dahil sa kagagawa ni Jean. Miss na rin kita, anak ko. Kala ko, si Shane ay kakasal. Wala namang binanggit ang Mommy Jean mo. Kaya nagulat ako sa biglaang pagtawag ni Mr. Garcia. Lumingon si Terence sa kanya at ngumiti. Baka gusto lang nilang sorpresahin ka rin, Tito. Imposible namang hindi ka pupunta sa kasal namin ni Gail, di ba? Oo naman, iho. Masaya ako. At isang Garcia ang mapapangasawa ng panganay ko. Wala nang binanggit pa si Gail sa ama bukod sa kasal. Marami itong dapat na malaman at yun na sana ang pagkakataon niyang sabihin lahat. Kaya lang baka mahirap para dito na maniwala. Ngayong halata naman na mahal ng daddy niya ang kanyang tita Jean. Pagpasok pa lang nila sa pinto ng bahay, mabilis na napatayo mula sa sofa si Shane nang masilayan ang dad nila. Si Jean na naglilipat sana ng flower vase, napahinto at nabitawan pa ang hawak sa gulat. Gail, Daddy, ba't kayo nandito? At saka sino yung lalaking kasama niyo? Nauutal na tanong ni Shane. Napabalik naman sa ulirad si Jean nang mapagtanto kung sino ang nandito ngayon. Mahal, wala kang sinabi na uuwi ka. Sana naman nagsabi ka para nakapaghanda kami. Huwag ka na mag-abala pa, mahal. Saka na lang ang handaan sa kasal ni Gail at Terence. Sinundo nila akong dalawa sa airport para ihatid pa uwi. Balak mo raw akong isorpresa sa kasal nila kaya wala kang sinabi sa akin. Natatawang sagot ng kanyang ama. Nagkatinginan si Gail at Terence at binaliwala lang ang reaksyon ng dalawa. Halata sa mukha ng mga ito ang pagtataka na para bang hindi makapaniwala. Isasama muna kita sa taas dito. Pakituro ko nasa ng kwarto mo. Ihahatid ko yung mga gamit mo. Sabi ni Terence para makapagpahinga muna ito. Isa pa, masyadong mabigat ang tensyon sa pagitan ng pamilya nito. Yun bang hindi talaga nagustuhan ang ginawa nila? Anong ginawa mong babae ka? Paano mo nagawang pauwiin ng dad mo? Ginagamit mo lang siguro ang kasal para magsumbong sa kanya no? Nagngangalit ang mga mata ni Jean na nakatingin kay Gail. Kulang na lang gamitin ulit ito ang kamay para saktan siya. Bakit? Ayaw niyo ba siyang umuwi kasi kailangan niyang kumita ng pera para sa inyo? Pues hindi na. Inausap ko na si Dad at nangako hindi na siya babalik ng abroad pagkatapos ng kasal ko. Ah, talaga? Ano kayang iisipin ni Dad kapag nalaman niya nag-hire ka lang na magpapanggap na fiancé mo? Mahiya ka nga. Patanda na yung fiancé mo, no? Hindi siya si Mr. Garcia. Akmang sasampalin siya ni Shane nang makarinig ng yapak ng paa pababa. Sa takot na baka ang dad nila umatras ito at hindi na lumingon pa. I'm Terence Garcia, by the way, Gail's fiancé. Sa inyo ba narinig ang chismis na hindi binatang Garcia ang ipapakasal sa nag-iisang Medrano? Singit ni Terence sa usapan at huminto sa tabi ng fiancé niya. Nilagay niya pa ang kamay sa bewang ni Gail na mas lalong nagpalaki sa mata ng dalawa. Nagkakamali ka, Mr. Garcia. Hindi siya dapat ang pakakasalan mo. Si Shane ang anak ko. Siya ang tunay mong fiancé. Pag-iiba ng sagot ni Jean. Sabi na nga ba at babalik na rin agad ng mga ito ang sitwasyon kapag nalaman ng totoo. Ngunit huli na ang lahat. Tama si Mom. Nagkamali lang kami, isa ako Medrano. At ako lang ang karapat-dapat mong pakasalan. Dagdag pa ni Shane. Lumapit uli ito para sana hawakan si Terence sa kamay. Nang dumapos sa mukha nito ang kamay ni Gail. Wala ka bang kahihiyan? Tumanggi ka na sa alok nila. At ako ang pinalit yung maging substitute bride. Ba't naman biglang nagbago ang isip mo? Pagak siyang natawa rito. Mabilis namang dinaluhan ni Jean ang anak dahil hindi na ito makapagsalita sa ginawa niyang pagsampal. Yun ang unang beses na lumaban siya. Sa pisikalang paraan. Walang hiya ka. Paano mo nagagawang saktan ng kapatid mo nang dahil lang sa lalaki nagmamataas ka na? Don't raise your voice at my girl. Siya ang pakakasalan ko. At ang magiging Mrs. Garcia. Show some respect. Malamig na sagot sa kanila ni Terence bago iginiya si Gail palabas ng bahay. Habang nagmamaneho pa uwi, pasimple siyang napasulyap dito at lihim na napangiti. Sumunod ito sa sinabi niyang lumaban pabalik at huwag nang magpapaapi. Mabilis lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit ang araw ng kanilang kasal. Dahil isa ang mga Garcia sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa mundo, dinaig pa nila ang kasal na isang celebrity sa pagiging ingrande.
Karamihan sa nandun, business partners, kakilalang influencers, kaibigan, at relatives si Terence. Sa dami ng pinakilala mo sa akin, family mo lang yung naalala ko. We already talked about this, diba? Akala ko ba, simpleng wedding lang. Pagod na umupo si Gail sa gilid. Kanina pa sila paikot-ikot sa buong venue para mag-entertain ng mga bisita. Bilang isang babae na nasa bahay lang, hindi siya sanay na makahalubilo sa ibang tao. Tutol si ma'am sa simple lang. Ako ang pangalawang kinasal sa aming magkakapatid. Kaya ganun na lang sila ka-excited para sa atin. Kailan tayo uuwi? Inaantok na ako. Nakasimangot niyang tanong, saka tinanggal ang suot na heels. Napansin naman ito ni Terence kaya yumuko siya para imasahe ang paa nito. You can't sleep yet. May honeymoon pa tayo. I-reschedule mo muna, pagod ako ngayon. Really? We can go out of town for that kung papayag ka. Tumaas ang gilid ng labi ni Terence sa sinabi. Nang mag-angat ang tingin saka lang napansin na tutulog na nga pala si Gail habang nakasandal ang ulo nito sa sofa. Walang halong biro, pagod na nga ito. Ganun pa man, nagpabook siya ng flight para sa 3-day honeymoon nila sa Korea. Wala man lang narinig na pagpayag mula sa asawa, kaya idadaan niya na lang sa pagpapanggap na pumayag ito bago siya nakatulog. Dahil doon, nagulat si Gail nang mapansing nasa himpapawid na sila. Gosh, akala ko nasa langit na ako. Ano bang ginagawa ko rito sa eroplano? Mabuti naman at gising ka na. We're going to Korea. Nakapunta ka na ba ron? Nilapag niya Terence ang dalang cappuccino sa table, pati ang breakfast nila bago umupo sa tabi niya. Korea? Anong gagawin natin doon? At saka kidnapping to ah. Dinala mo ako rito nang wala akong malay? Alam ng parents natin na aalis tayo ngayon. Besides, you agreed last night bago ka natulog. Ang sabi mo, pagod ka kaya postpone muna ang honeymoon. What? Sinabi ko ba yon? Hindi nga. Napatakip siya ng bibig habang inaalala ang usapan nila kagabi. You did. Masyado ka lang inantok kaya di mo maalala. Kumain ka na lang para may lakas kapag dating natin doon. Sinadya niyang gawing seryoso ang boses. Dahilan? Para mapatakip ng jacket si Gail sa katawan niya. Naaaliw siya sa reaksyon nito. Kaya nahihirapan siyang pigilan ng pagngiti. Asa ka? Magpapahinga pa rin ako paglapag ng eroplano, walang mag-honeymoon. Nawala ang antok niya ng tuluyan na sila makarating ng Korea. Sa napakagandang tanawin doon, pati ibang mukha na nakakasalubong nila sa daan ay talagang napapanganga si Gail. Minsan nga lang siya nakakalabas ng bahay nila sa Pilipinas. Tapos ngayon, nakapunta pa ng ibang bansa. Si Terence na ang nagsuggest na bumisita sila sa mga temple. Uso kasi itong tourist spot sa Korea, kaya baka sakaling magustuhan ni Gail. Nasaan ang phone na binigay ko sa'yo? Di mo gagamitin? Ay, oo nga pala. Magsisend ako ng pictures kay Reese. Tumawag siya sa akin kanina at sinabing gusto niya sanang sumama. Kailan pa kayo naging close ng kapatid ko? Spoiled din yun kay dad kasi nga only girl. Napailing na lang si Terence dahil medyo may pagkakapareho sila ni Gail. Hindi sa pagiging spoiled brat, kundi sa pagkamakulit. Hindi naman kasi siya bata, she's 22. Hindi niya pa rin hinahayaang magka-boyfriend. Gusto lang ni Reese na mag-explore sa ibang bagay. She's not getting any younger. Pagdepensa sa pa ni Gail sa kapatid nito, habang kumukuha ng litrato sa paligid. Nag-selfie pa siya nang biglang lumapit sa kanya si Terence, kaya nasama ito sa picture. Hindi nga lang ready pero ayos lang dahil gwapo pa rin kahit anong anggulo. Ikaw ba? Ilan na siguro ang naging boyfriend mo bago ka kinasal sa akin, no? Pagkakitong natawa kaya napairap siya. Sa tingin mo magkaka-boyfriend ako ng walang phone? At di nakakalabas ng bahay? Baka ikaw. Eh di ba tinagurian ka pa namang Mr. Popular kasi isa kang Garcia? I never had a girlfriend. Tanungin mo pa parents ko o kahit sino. Rumored lang. Pero wala ako naging ex kahit isa. Tanggi agad ng asawa na para bang magagalit siya kung aamin itong meron nga. Sus, kunwari ka pa. Eh, hindi naman ako silosa. Busy si Gail sa pagkalikot ng phone, kaya ilang sandali pa ang lumipas bago napagtanto kung ano ang sinabi kanina. Napansin niya kasing nakatitig sa kanya si Terence, kaya napataas ang kilay niya dito.
Kung di ka silosa, pues siloso ako. Kaya wag mo akong pagsesilosin. Nakasunod lang si Terence kahit saang gustong pumunta ni Gail. Siya ang nagbabayad ng lahat ng kinain at pinapasukan nilang lugar. Ngunit baliwala yun sa kanya. Ayaw kasi nitong gamitin ang perang binigay bilang wedding gift sa kanila ng pamilya, kaya si Terence na lang ang gagastos para sa kanya. Sa totoo lang, umaga pa pagod na siya dahil sa pag-aasikaso ng flight. Ngunit hindi naman pwedeng hayaan niya ang asawang mamasyal mag-isa. Baka bigla na lang itong mawala at nasa ibang lugar pa sila. Hilig ko sana magluto sa bahay, pero di ko naman maintindihan kung anong klaseng pagkain meron sila at kung paano lutuin. Nakasimangot si Gail. Gusto niya sana talagang magluto. Nasa Korea sila at karamihan talaga sa mga pagkain nakasulat doon. Hindi niya maintindihan dahil Korean ang procedure. I told you to order. Kung gusto mong ako ang magluto para sa'yo, ako nang gagawa. Malumanay na sagot ni Terence sa kanya. Hindi ko alam kung paano mag-order eh. Ikaw na lang kasi. Kung ano sa'yo yun na lang din sa akin. Pero favor sana, gusto ko ng maanghang. Binigyan pa ito ni Gail ng nangungusap na tingin para pagbigyan ng request. I don't like spicy, pero ano pang gusto mo ipadagdag? Sabihin mo lahat. Gusto ko rin kumain ng carbonara pati fish cake. Thank you. Anong thank you? Hindi to libre, no? May request pa rin ako hindi mo binibigay. Ano? Wala naman ako maalala. Yung tungkol sa honeymoon. Yun ang dahilan kung ba tayo nandito. Pagpapaalala naman ni Terence. Kay Gail, may halong biro naman talaga yun para sa kanya. Siyempre, hindi niya pwedeng pilitin si Gail kung ayaw nito. Sinusubok niya lang kung hanggang saan ang pasensya ng asawa niya. Natapos ang 3 araw nila sa Korea nang walang honeymoon na naganap. Ganon pa man, may parte kay Terence na masaya. Tuwing nasisilayan ang mga ngiti ni Gail sa ilang araw nilang pamamalagi doon. Panatag ang loob niya kahit papano na masaya ito sa kanilang out-of-the-country experience. Please, may dala akong gift para sa'yo pati kay Mom. Agad nitong bungad sa kapatid niya matapos dumiretso sa mansyon pagkalapag agad na eroplanong sinasakyan nila. Ate Gail, namiss talaga kita, labas tayo mamaya. She needs to rest. Marami siyang ginawa sa loob ng 3 araw. Wala siyang tamang pahinga. Singit naman ni Terence sa usapan ng dalawa. I'm fine. Di ba sabi mo may trabaho ka pa? Didiretso ka na sa kumpanya, di ba? Tanong naman ni Gail. Naalala niya tuloy na natambakan na siya ng papeles sa opisina. Kailangan niya ng asikasuhin sa lalong madaling panahon. Alright, papasok na ako sa trabaho. Kumain ka sa tamang oras. At ikaw, Riz, huwag kang masyado malikot. At saan na naman kayo pupunta? Bili niya pa sa 2 bago sumakay ng kotse para bumalik sa dating gawi. Labag man sa kalooban at gusto pa ni Terence na magpahinga, pero ganun talaga. Trabaho pa rin dapat ang nauuna. Samantala, inaya si Gail ni Riz na lumabas para sila naman daw makapag-bonding. Doon niya na-realize kung gaano kasarap ang mamuhay ng walang kumokontrol sa kilos ng isang tao. Sa buhay niya, yun pa lang siguro ang unang beses niyang maramdaman na malaya siya. Katatapos lang nating magpaspa oh. Ano, sabi ko sa'yo, relaxing, di ba? Natatawang sabi ni Riz pagkalabas nila sa kwarto, kung saan sila nagpaspa at massage. Tama ka nga, first time ko yun at worth it ah. Nakaidlip nga ako saglit eh. Pagising ko nawala lahat ng pagod sa katawan ko. Next time, pag di na busy si Mommy, isasama natin siya. Sure ako na mag-enjoy siya sa bonding natin. Sasagot pa sana si Gail nang biglang sumulpot sa harapan nila ang isang babae at walang iba kundi si Shane. Nakasuot pa ito ng sosyalin na damit habang may bitbit na mamahaling bag. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Parang kinikilatis kung may pinagbago ba sa kanya. Tara na Riz, di ba pipili ka pa ng mga damit? Pang-de-deadman ni Gail sa stepsister niya. Wala ka bang balak na isama ako ate? Ang pangit naman kung di mo ako yayayain. Singit ni Shane, nakakarindi para sa kanya ang pagtawag nito ng ate. Dahil lang nasa paligid si Riz. Ikaw ang bahala. Wala namang problema kung may pambayad ka.
Spoiled ka naman kay Tita Jean kaya pati mga card na binigay sa akin ni Daddy, ikaw na rin ang gumagamit, di ba? Panlalaglag niya pa. Napasinghap si Risa narinig. Ngayong wala itong ka-idea sa bagay na yon. Hindi yan totoo. Ba't pa ba ako sinisiraan sa harapan ni Riz? Kung ayaw mo ako sumama, pwede mo namang sabihin eh. Pagdadrama ni Shane at kunwari pang naiiyak. Pagak siyang tumawa sa walang tigil nitong pagpapanggap. Hindi ko ugali ang manira. Lalong-lalo na ang pagsisinungaling. Kaya pwede ba Shane, tigilan mo na ako? Umalis na ako sa bahay na yon. Kaya na gusto niyo. Ano pa bang kulang? You stole my fiancé? Nakiusap naman ako sa iyong iurong mo yung kasal. Ako naman talaga ang bride ni Terence eh. Pero hindi mo ako pinagbigyan. Masyado kang makasarili. Inis na sagot sa kanya nito at walang pasabing tinulak siya. Mabuti na lang at nandun si Riz para daluhan siya. Galit na galit pa rin sa kanya ang stepsister. Nalaman lang na binata si Terence. Kaya nang gawin ang lahat, makuha lang ang asawa niya. Stop it, Shane. Huwag mo nga siyang sasaktan. She's a Garcia now. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ni Kuya Terence kapag nalaman niya sinaktan mo siya. Fine. I leave. Tandaan mo lang na hindi pa ito ang huling pagtutuos natin. Kahit kasal ka na sa kanya, I'll make sure na hindi magiging masaya ang buhay niyong dalawa. Matigas na sabi ni Shane sa kapatid, bago ito padabog na umalis. Nang mawala na sa paningin niya, doon pa inayos ni Gail ang sarili. Nahihiya siyang nasaksihan pa ni Riz ang ganong eksena sa pagitan nilang magkapatid. Pasensya na sa nangyari, Riz. Huwag mo na lang sanang banggitin na nangyari sa kuya mo. Ayokong pati isyu ng pamilya namin isipin niya pa. Paghingi niya ng paumanhin dito. You're part of our family now. Ang problema mo, problema na rin namin. Isa pa ba kung anong gawin ni Shane kaya mag-iingat ka ate? Bilin pa nito sa kanya. Sa sumunod na araw walang ibang ginawa si Gail kundi ang manatili sa bahay at gawin kung anong gusto niya. Nakasanayan kasi ng mga babae sa Garcia family na tratuhin prinsesa ang isa't isa, kaya ang mga lalaki lang ang nagtatrabaho para sa pamilya. Nagkataon na naiwan ni Terence ng dokumento sa kwarto nila at nautusan siyang ihatid dito sa kumpanya. Minsan namang nakapunta roon si Gail kaya kabisado niya na ang lugar. Nasa office ba si Terence? May ihatid lang ako sa kanya. Pagkausap niya sa empleyadong dumaan. Napahinto naman ito at lumingon sa paligid bago nagsalita. Opo, Mrs. Garcia. Nasa opisina rin ni Sir ang kapatid mong si Shane. Kanina pa yata siya pinapalabas ng assistant pero nagmamatigas. Pagkarinig nun, mabilis na tinahak ni Gail ang elevator papunta sa pinakatuktok ng building. Kung nasa na opisina ni Terence, maraming tumatakbo sa isip niya. Kung ano naman ang binabalak ni Shane. At nagpunta pa talaga. Ganun pa man wala siyang pag-aalala sa asawa. Gayong malakas ang loob niyang hindi ito kakagat sa anumang gawin ng kanyang kapatid. Wala nang katok-katok pa at binuksan agad ni Gail ang pinto. Bumungad si Shane na nakaupo sa harap ng table ni Terence na agad ding nagangat ng tingin sa kanya. O ate, you're here. Hindi ko na nasabi sa'yo nagpunta ako sa opisina ni Terence. May pinag-usapan lang kami tungkol sa negosyo. Matamis nang umiti sa kanya si Shane bago sumulyap kay Terence na wala namang pinakitang reaksyon sa kanya. It's fine. Kahit naman di ka magsabi sasabihin din sa akin ng asawa ko. Right, love? Pusa na lang lumabas sa bibig ni Gail ang mga katagang yon. Hindi rin may pagkakailang nagulat si Terence, kaya palihim na tumaas ang sulok ng labi niya. Kahit acting lang sa harap ng nagpakilalang kapatid, ayos lang. Yeah, paalis na rin naman siya. Mag-i-invest ako sa kumpanya ng dad mo gaya na napag-usapan. Thanks, Terence. Alam kong tutulungan mo ako anytime. Babalik na lang ako sa susunod para sa update. Bye! Pinasadahan pa ng tingin ni Shane si Gail bago ito umalis. Ramdam ni Terence ang matalim na tingin ng kanyang asawa kaya humarap siya dito. Hindi naman ako na-inform na close pala kayo. And you invested in our company. Alam mo namang sa kanila lang mapupunta ang pera dahil walang alam si Dad. Yun lang ang tanging magagawa ko para sa pamilya mo ngayong kasal na tayo. Don't worry, ako nang bahala doon. Pangungumbinsi sa kanya ni Terence. Alam ko namang marami kang pera.
Pero hindi biro ang ilang milyon tapos iwawaldas lang nila. Yun ba talaga ang sadya niya rito o may iba pa? Nakapamewang si Gail dito, saka pinaliitan siya ng mata. Teka nga, pero ba talagang inaalala mo nagsiselos ka? Just tell me. Hindi na siya makakapasok sa kumpanya ko kung ayaw mo. Pinag-cross din nito ang mga braso sa dibdib habang pinapaikot ang swivel chair. Mabilis naman itong nag-react sa sinabi niya, patunay na hindi siya nagsiselos. Sinabi ko na sa'yo hindi ako silosa, pero kasal tayo. Subukan mo magloko sa akin, yari talaga yung nasa ibaba mo. Pagbabanta naman ni Gail, dahilan para takpan ni Terence ang sarili ng kamay niya. May tinatago naman palang bagsik ang asawa niya, dapat palang mag-ingat siya dito. I don't cheat. Kung may gusto kang klaruhin, sabihin mo agad sa akin at nang mapag-usapan natin. Wala ako itatago sa'yo. Bakit ang sabi nila, sa baba kanina, narito siya sa opisina mo at ayaw bumaba? Alam mo, kung gaano pinagtutulakan ni Shane na siya ang fiancé mo, di ba? At kayo dapat ang magpapakasal. Desidido siyang bawiin ang sinabi nung nakita ka niya. It's obvious that she likes you. Reklamo nito. Ayaw pang umamin pero halata namang nagsiselos talaga. Hindi ko siya tinitignan sa mata gaya ng ginagawa ko sa'yo. At kahit gawin ko, ayoko pa rin sa kanya. Besides, I know that you'll come here, kaya hinayaan ko na lang ang kapatid mo. See? Umalis siya nung nakita ka niya. Ginawa ni Terence ang lahat na makakaya para matago ang ngiti niya. Hindi man sabihin ni Gail halatang nagsiselos ang babae. Kahit na hindi naman dapat dahil sa kanya lang nakatuon ang atensyon niya, ano man ang gawing pangaakit ni Shane para lang makuha siya. Next time, sabihan mo ko kung may kailangan siya. I know her. Masyado siyang spoiled kaya mahirap awatin. Okay. Copy, love. Sagot niya habang napapangiti. Stop. Sinabi ko lang naman yun kanina kasi nandito siya eh. Acting lang yun. Namumulang sabi niya at di pa makatingin ng diretso sa asawa. Nagpakawala ito ng mahinang tawa dahil napansin niyang pinaglalaroan nito ang kamay dulot ng pagkapahiya. Okay, fine. Sumama ako sa labas. Sasabay ka sa aking mag-lunch. Tuwing gabi lang tayo nagkakasabay kumain kaya huwag ka nang tumanggi. Isinantabi ni Terence sa mga papeles at tumayo na para kunin ang coat na nakasampay sa couch. Napansin niyang hindi pa umaalis sa pwesto si Gail, kaya nilapitan niya ito at hinawakan sa kamay. What are you doing? Nangahawa ka bigla eh. Lingi ka pala? Sa'yo, oo. Alam naman ng lahat na asawa kita. Normal lang to. Matapos silang kumain sa restaurant, napagpasyahan ni Terence na dumiretso na lang sa bahay at nang makapagpahinga na. Siya naman ang may-ari ng kumpanya, kaya pwede siyang magtrabaho kung kailan niya gusto. Mag-isa lang kasi palagi sa bahay si Gail. Lumalabas lang kapag inaya ni Reese, kaya baka nababagot na ito at walang kasama roon. Kahit naman importante ang paghahanap buhay, responsibilidad ding gampanan ng pagiging asawa. Isa nga rin sa dahilan na gusto ni Terence ng anak, para may makasama naman si Gail at may sasalubong na munting iyak sa kanya pag-uwi. Movie marathon tayo? Ilang beses na kitang gustong ayain, pero pagod ka naman pag-uwi. Pagod ka pa rin ba ngayon? Nakangusong tanong ng babae. Kung mag-isa lang siyang manonood, wala ring pinagkaiba roon nung nasa poder pa siya nung mag-ina. Wala rin naman sila sa bahay nila mag-asawa kaya walang ibang maaaya. I'm not. Anong gusto mong panoorin? Gusto ko ng something killer yung papanoorin. Basta maraming sine nagpapatayan. Nanonood ka ng ganun palabas? Sa pagkamahinihin mo, akalain ko romance ang tipo mo. Kung nandito si Reese, kahit close kayo, hindi siya manonood ng ganito. Napapantastikuhan nitong tumingin sa kanya. Kaya nga ikaw ang inaya ko, di ba? Huwag mong sabihin na takot ka sa dugo. Nakataas kilay na tanong ni Gail dito. Hindi ako takot. Nakakadiri lang. Kumakain ka pa ba habang nanonood? E di ganun kung hindi ko maintindihan. Baka ibang klase yung bituka mo. Napilitan na lang si Terence na manood kasama ito para hindi sumama ang loob ng asawa. Mukhang enjoy na enjoy din siya sa panonood at nakapatong pa ang hita niya para magpamasahe. Pagod man, ginawa pa rin niya ang request ng asawa. Umabot na sa kalahati ang movie at kanina pa siya nagsasalita, ngunit wala namang narinig na sagot mula dito.
Nang lingunin, saka lang napagtanto ni Terence na tulog na pala si Gail habang yakap-yakap ang popcorn na hindi pa nito nauubos. Tignan mo nga naman. Nagsuggest pa ng movie marathon, matutulog din pala. Bulong niya saka napabuntong hininga. Pinatay niya ang TV at niligpit ang kalat bago kinarga si Gail paakyat sa kwarto nila. Muntikan pa silang dalawa matumba dahil sa pagiging malikot nito kapag nakatulog. Kinabukasan, maagang pumasok sa opisina si Terence, kaya hindi siya nakapagpaalam. Nakatanggap din ng tawag si Gail mula sa dad niya na kung wala siyang gagawin, bumisita muna sa bahay nila kahit saglit lang. Dad, kumusta ka? Nakakapag-relax ka ba dito sa bahay? Yung mga bilin ko sa'yo, sinunod mo ba? Malambing na tanong niya sa ama. Oo naman anak. Palagi ko namang sinusunod ang mga sinasabi mo. Kayo ba ni Terence? Kumusta ang bahay niyo mag-asawa? Maayos ba? Malinis ba? Tumutulong ka ba sa asawa mo? We're fine, Dad. Maalaga naman si Terence sa akin eh. At minsan tumutulong ako sa trabaho niya. Dapat lang na tumulong ka. Hindi lang minsan, Gail. Hindi naman pwede yung gastos ka lang ng gastos basta-basta sa perang binibigay sa'yo. Last time nakita ka raw ni Shane na nagsha-shopping sa mall. Kagagaling nyo nga lang ng Korea ni Terence. Singit pa ni Gina para bang alam na alam talaga ang lahat na nangyayari sa buhay niya. Siyempre, CCTV sila sa buhay niya. May anak pa itong dapat sana. Nag-reporter na lang sa dami ng pwedeng isumbong sa kanila. Imbes na mag-react, ngumiti lang siya rito. Gustuin ko magtrabaho. Ayaw naman ni Terence lalo na ang parents niya. At saka nilalagay ko sa tamang lugar yung paggamit ko ng pera. At least yun binigay po sa akin, hindi galing sa nakaw. Sarkastikong sagot niya dahilan para pabagsak na ilapag nito ang kape sa harapan niya. Tapos na siguro si Gina magpanggap at magdadrama na naman ito sa harap ng dad niya. Gail, may gusto ka ba iparating sa mga sinasabi mo? Nagbibigay lang naman ng payo ang mom mo. She's not my mom, Dad. Nung wala ka naman dito, Tita Jean ang tawag ko sa kanya eh. Dahil si Shane lang daw ang anak niya. Habang nasa abroad ka, anak sa labas at katulong ang turing nilang dalawa sa akin. Ni minsan hindi niya pinaramdam sa akin at tanggap niya ako bilang anak mo. Jean, totoo ba ang sinasabi ng anak ko? Ganun ang trato niyo sa kanya habang wala ako, magpaliwanag ka. Agad nagbago ang reaksyon ng kanyang ama. Punong-puno ng galit ang mata nito nakatingin sa asawa. Hindi ko yan ginawa, maniwala ka sa akin. Nakita mo naman kung paano ko ituring na anak si Gail nung hindi ka pa nag-a-abroad. Siguro may pagtatampo lang siya sa akin, kaya niya nasasabi ang bagay na yon. Marahas siyang napatayo at pumalakpak pa sa galing nitong umakting. Alam ni Dad na pinalaki niya akong palaging nagsasabi ng totoo. Kaya lang tong hindi ako matanggap kaya sinisiraan niya ako sa tatay ko. Gail, alam kong nawalan ka ng ina nung bata ka pa, pero wag mong ibuntong ang galit mo sa kanila. Masaya ako nung pinakasalan ko si Jean, at tinuring din na anak si Shane. Kaya pwede bang tumigil ka na sa pagsisi sa kanila? Palagi namang ganito, Dad eh. Sa kanila ka naniniwala, at sila ang kinakampihan mo. Wala na rin saysay pa kahit anong paliwanag ko sa'yo. Mapait siyang napangiti at tinampot ang bag at nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi na malaya ni Gail na umiiyak na pala siya habang nagmamaneho. Wala siyang idea kung saan pupunta. Ngunit dinala na lamang siya ng sarili sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ina. Nang sa ganon, sigurado siyang may makikinig sa kanya ng walang panghuhusga. Mom, it's me. Pasensya na kung ngayon lang kita nadalaw ulit. Marami na kasing nangyari at di ko masabi sa'yo lahat. Kung sana lang nandito ka para damayan ako. Naramdaman niya ang panunubig ng kanyang mga mata. Maya-maya bumuhos ang malakas na ulan at wala siyang dalang payong. Kahit ang phone nasa loob ng kotse, kaya hinayaan niya na lang muna ang sariling mabasa sa ilalim ng ulan. Di naman niya ang bawat sandali na naroon siya sa puntod ng kanyang ina. Kanina pa kita hinahanap. Umuwi na tayo. Isang pamilyar na boses ang nagsalita sa likuran. Nang magangat ng tingin ay si Terence nga ito, na may hawak pang payong para hindi na siya mabasa. Paano mo na lamang nandito ako? At saka anong oras na? Dapat nasa office ka at nagtatrabaho. Yumuko siya ulit para hindi nito mapansing galing siya sa pag-iyak. Baka mamaya,
Mag-alala pa ito sa kanya. Marami na nga itong iniisip na trabaho, dadagdag pa siya. Baka kapag-focus ba ako? Kung alam kong ganito alagay mo? Let's go, I'll take you home. Inalalaya niya ang asawa na tumayo. At saka lang nakita ang pangalan ng nasa puntod. Nakaukit to ng pangalan ng ina ni Gail. Kaya ko na ang sarili ko. You can go back to work now. Sorry kung naistorbo kita. Mahinang sabi niya na makapasok na sa bahay. I'm your husband. Hindi mo ako kaibigan o kakilala para sabihin yan. You're my responsibility. Kahit kailan hindi ka nakakaistorbo sa akin. Marahang hinila ni Terence ang braso niya paakyat para makapagpalit ito ng damit. Paano ang opisina? Baka may importante kang gagawin, tapos pinagpaliban mo lang dahil sa akin. Wala nang mas importante pa sa'yo. Marami akong pera, hindi yun problema sa akin. Magkakapera ako kahit nasa bahay lang. Ikaw lang naman ang iniisip ko kahit nasa trabaho ako eh. Kahit kailan talaga, hindi nito pinaramdam kay Gail na pabigat lang siya rito. Palagi nitong sinisigurado na maayos siya. Okay, sabi mo magpapalit lang ako saglit tapos magluluto na ng hapunan. Magpahinga ka na muna dyan. Ako na magluluto. Dumiretso ka na lang sa kusina pagkatapos mo rito. Pag-i-insist naman ni Terence. Parang wala pa kasi ito sa sarili kahit anong pagkausap niya. Baka mamaya kung anong mangyari sa kusina kapag hinayaan niyang si Gail ang magluto. Ano man ang problema, siguradong tungkol na naman ito sa pamilya ng babae. Tiyak na may nangyaring walang kaalam-alam si Terence. Kaya nang bumalik sa dati si Gail, napagpasyahan niyang itanungan tungkol sa nangyari habang nasa trabaho siya. Ayaw mo bang pag-usapan kung ano nangyari? Makikinig ako. Natigilan pa ito matapos sumubo ng pagkain na tumingin sa kanya. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba o hindi. Pero dahil nangako sila sa isa't isang walang lihim, bumuntong hininga na lang siya bago nagsalita. Tumawag si Dad at pinapunta ako sa bahay kaya sumunod ako. Nauwi lang din naman kami sa pagtatalo kasi sinabi ko kay Dad ang totoo nangyari habang nasa abroad siya. Totoo na lahat ng yon. Alam niya hindi ako nagsisinungaling. At hindi ka pinaniwalaan ng daddy mo. Kaya pumunta ka sa sementeryo para makausap ang mama mo, tama ba? Kundi lang namatay si Ma'am sa sakit. Hindi magiging ganito kamiserable ang buhay ko. Siya lang ang palagi nakakarinig sa mga rants ko. Ganon din naman sana si Dad Pero binilog siya ni na Tita Jean at Shane para magalit din sa akin. Minsan nga tinatanong ko kung mahal nga ba talaga nila si Dad o pera lang ang habol nila. Sa kwento ni Gail, hindi maiwasan ni Terence na maawa sa sitwasyon nito. Wala siyang ginawang masama para makatanggap ng ganitong klaseng pagtrato ang asawa niya. Kung sino pang totoong anak, siya pa ang nakakaramdam ng konting pagmamahal. I can talk to your dad. Baka sa akin siya makinig. Suhestyon nito ngunit umiling siya. Para saan pa? Sasabihin na naman nilang ginagamit kita para magpaawa, wag na lang. Pagaksyang natawa at nagpatuloy sa pagkain. Aminado si Terence na wala siyang kinalaman sa issue, ngunit kailangan niyang manghimasok alang-alang kay Gail. Ayaw niyang minamaliit ito ng pamilya. Sa sumunod na araw may pupuntahang event si Terence. Gayong isa siya sa mga major shareholders doon. Siyempre kasama ang asawa niya, dahil importanteng araw din yon. Here's your black card. Hindi mo na kailangan ng invitation para makapasok. VIP ako at ganun ka din. Mauna ka na pumasok, magbabanyo lang ako. Bilin sa kanya ni Terence. Yun palang unang beses na nakahawak siya ng black card. Bihira lang kasi ang taong may ganito, dahil nagpapahiwatig ito ng higit pa sa salitang kayamanan. Miss, papasok ka ba? May pila rito sa gitna kung kasali ka sa event. Pagkausap sa kanya ng isang staff na babae, ito kasi ang nagbabantay sa pinto at chine-check ang invitation cards sa imbitado ng event. Hintayin ko na lang asawa ko. Nagbanyo lang siya. We'll come in together. Ngumiti siya rito at nanatiling nakatayo roon sa gilid. Baka ma-out of place lang siya sa loob kung mauuna siyang pumasok. At saka hindi siya komportable sa isang lugar na walang kakilala. Kapag nandun si Terence, pakiramdam niya ligtas siya. Habang naghihintay si Gail, biglang dumating si Shane kasama ang kaibigan nito. Tingin pa lang halata nang kilala siya ng mga yon, kahit di naman sila pamilyar sa kanya. Masyadong malaki ang circle of friends ni Shane.
para matandaan niya lahat ng mga kasama nito. Ano na namang ginagawa mo rito? For sure hindi ka pinapasok kaya nasa gilid ka lang at nag-aantay ng sponsor para makapasok. Huminto si Shane sa tapat niya at ganoon din ang kaibigan sa likuran nito. Girl, di ba she's your sister? Kung kaya mo pumasok, bakit hindi siya? Tanong naman ng isang babae. Bago pa man makasagot ang kapatid, inunahan na ito ni Gail. I'm just waiting for my husband. Hindi na kasi namin need ng invitation para pumasok. Besides, hindi ko naman nabasa ang pangalan ni Shane sa mga VIP, so it means kailangan niya ng invitation para makapasok. Hindi ko yan kailangan. Isa akong Medrano. Kilala ko na lahat higit pa sa'yo. If I know, kumakapit ka lang naman sa asawa mo dahil may koneksyon siya sa lahat. Sagot pa nito at pinagcross ang braso sa dibdib. Pinagbubulungan na si Gail ng mga kasama niya, pati na ang iba pang nakapila. Marunong talaga ito magpahiya ng tao sa publiko. Tignan lang natin kung sino ngayon ang mas mapapahiya. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo stepsister lang kita? Naging Medrano ka lang nung ikinasalang mama sa dad ko. I'm the real Medrano. At tungkol sa asawa ko, hindi ko siya ginagamit dahil hindi naman ako user kagaya mo. Isa na rin akong Garcia, Shane. Una pa lang, wala ka nang maipapantay sa kung anong meron ako. Sa puntong iyon, sumulpot na si Terence sa tabi niya. Saka hinigit siya sa bewang. Napaatras agad ang mga ito nang itaas ni Gail ang binigay sa kanyang black card. Let's go, love. Magsisimula na sa loob. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Gail kay Shane bago sila pumasok sa loob. Siguradong napahiya ito sa mga kasama dahil sa pagtatangkang ipahiya siya sa kanila. Tanggalin niya man ang koneksyon sa pamilya niya, hindi pa rin mababago na si Gail lang ang may dugong Medrano. Gayunpaman, ayaw pa rin tumigil ni Jean at Shane hanggang sa nalaman ng mga Garcia ang pinaggagawa nila kay Gail. Kung galit si Terence, mas lalo na ang pamilya nito. Hindi ko akalaing nagagawa nila sa iyo ang ganung bagay. Pinakasal ka nila sa anak ko kapalit na makukuha nilang pera mula sa amin? Napasinghap ang mom ni Terence kaya walang ibang nagawa si Gail kundi ang mapayuko na lang. Habang pinaglalaruan ang mga daliri. Hindi niya gusto na umabot sa puntong to. Lahat ng property at credit cards na dapat sana kay Gail, napunta lahat sa kanila. Binlockmail nila kapalit ng pananatiling niya sa bahay. Walang kinalaman doon ng dad niya. Dahil minamanipula lang din ito ng dalawa. Dagdag pa ni Terence. Napansin niyang hindi komportable ang asawa kaya tinawakan niya ito sa kamay para kumalma. Ibabalik namin ang lahat ng nawala sa iyo, iha. May karapatan kang bawiin ang kinuha nila mula sa iyo. In the first place, wala naman talaga silang pagmamayari, kahit may shares pa sila sa kumpanya ng dad mo. Nakakahiya naman pumadamay kayo sa gulo namin. Dapat ako sana ang gumagawa ng paraan para ayusin to. Mahinang sagot ni Gail kaya sumingit na rin si Reese. Ba't mo ba iniisip na pabigat ka palagi, ate? Kung di mo nararamdaman ang pagmamahal nila, nandito naman kami para sa'yo. Pamilya ka na namin. Willing kaming tumulong sa'yo. Pero si Dad, alam kong biktima lang din siya. May pagtatampo lang ako sa kanya pero mahal ko siya. Masasaktan si Dad kung sakaling malaman niya lahat. Sa kabila ng lahat na nangyari, hindi niya pa rin maiwasang mag-alala sa ama. Nandito lang ako para tulungan ka. Maiintindihan niya rin lahat. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Alam ni Terence na mahirap ang pinagdadaanan ngayon ng kanyang asawa at hindi niya kaya makita itong ganon. Ginawa niya ang lahat para ipaintindi sa dad nito. Ang lahat ng lingid sa kaalaman ni Gail. Tinanggal na rin niya lahat ng shares sa kumpanya nila hanggat hindi ito pinapatakbo ng asawa. Kailangan ding matuto ng leksyon ni Jean at Shane sa kanilang pinaggagawa. Sinadya ni Terence na walang alam si Gail sa ganoon ay magkaroon nito ng peace of mind. Yun lang ang importante. Napakarami na nitong iniisip na problema. Hanggat maaari gagawin niya ang lahat para hindi na ito malungkot pa. Ngayon na ba ang alis mo para sa business trip? Kailan ka babalik? I'll be back as soon as possible. Huwag kang mag-alala. Kasama mo rito si Reese. Hanggang sa bumalik ako, dadalawin ka rin ni Ma'am kapag may oras siya. Dumukwang si Terence para bigyan ito ng masuyong halik bago nagpatuloy sa pag-iimpake ng mga gamit. Isasama niya naman talaga sana si Gail. Ngunit tumanggi ito dahil nakakapagod daw.
Kumain ka sa tamang oras. Huwag kang magpupuyat sa laptop mo. Call me if you have time. Paalala niya sa asawa. Oo naman. Basta ikaw tatawag ka rin palagi. Huwag kang mag-alala. Sinabihan ko na si Liz na samahan ka kung saan ka pupunta. And you have my cards. Sige, ipaghahain muna kita. Hindi ka pwedeng umalis nang walang laman ng tiyan mo. Nang tumayo si Gail para lumabas ng kwarto, saktong may nahulog sa sahig at hindi nito napansin. Nasa loob kasi ito ng plastic kaya pinagpaliban muna ni Terence. Saka tinapos ang pagliligpit ng damit. Nang damputin ito sa sahig, tinignan niya agad kung ano ang laman. Halos manigas siya sa kinatatayuan nang mapagtantong isa itong pregnancy test at may guhit ng 2 pulang linya. Akmang tatawagin ni Terence si Gail na makarinig siya ng kung anong nabasag sa kusina, kaya dali-dali siyang tumakbo doon. Nadulas lang sa kamay ko, lilinisin ko na muna. Wala sa sariling sabi ni Gail. Is this yours? Kailan mo ito tinest? Sabay taas ng pregnancy test na napulot niya sa sahig. Saan mo nakita yan? Binuksan mo ba ang drawer ko? Nahulog to nung tumayo ka. Sagutin mo yung tanong ko, sa'yo ba to? Oo, sa akin yan. Pero mangako ka sa akin tutuloy ka sa business trip mo Hindi pwedeng i-cancel mo na naman yun para sa akin. Sagot ni Gail. Tila hindi makagalaw si Terence sa nalaman niya at nakailang buntong hininga pa. Kaya hindi mo sinabi sa akin. Kasi gusto mo akong tumuloy, ganun ba? Kailan mo balak sabihin sa akin? Hindi pa rin siya makapaniwalang magbubunga ang isang beses lang nilang ginawa. Yun yung time na okay pa ang lahat at tapos na silang magpunta ng Korea. Pero healthy naman silang dalawa kaya imposible talagang walang mabubuo. Nalaman ko lang na buntis ako nung sinabi mong may business trip kang pupuntahan. Bala ko sanang sabihin sa'yo kapag nakauwi ka na galing doon. Mag-aalala ka lang, Nosto, kapag pinaalam ko pa sa'yo bago ka pumunta kaya tinago ko muna. Paliwanag sa kanya ng asawa. Magbihis ka. Magpapacheck up tayo. May otoridad sa boses ni Terence nang sabihin yon. Yung flight mo, mahuhuli ka. Ang sabi ko, di ba dapat tumuloy ka kapag alam mo na yung totoo? Papayag ako sa gusto mo. Basta sasama ka sa OB para magpatingin. Hindi ako mapapanatag kung aalis akong ganito ang kalagayan mo. Ganon na nga ang nangyari. Sinamahan niya ang asawa na magpunta ng OB para malaman kung healthy ba ang baby nila. Nakahinga ng maluwag si Terence dahil wala namang problema. Kailangan lang ng konting pag-iingat, lalo na't maraming pwedeng maging factors para magkaroon ng miscarriage. Nag-aalala siya para kay Gail, lalo na't sumabay pa talaga ang business trip na kailangan niyang puntahan. Sa kabilang banda, hindi rin pala madali para kay Gail na malayo kay Terence, gayong hinahanap-hanap niya ang amoy nito. Gusto niya mang tawagan, baka bigla talaga itong magdesisyong umuwi na lang para sa kanya. Sis, kumain ka na. Malalagot ako nito kay kuya dahil ginugutom ko kayo ng pamangkin ko. Kailangan may laman ng tiyan mo kahit konti lang. Sabi ni Riz na siyang stress na stress sa pagbabantay sa kanya. Di pa ba tumatawag ang kuya mo? Ngayon na uwi niya, di ba? Paano kung may nakita na siyang ibang babae doon? Tapos maisip niya na wag na lang umuwi. What if may balak siyang ipagpalit ako sa iba? Umaatake na naman ang pag-overthink ni Gail dahil sa hormones niya. Asa namang gagawin niya yun? Uwing-uwi na nga yun sa'yo. Wait lang pinapatawag ako ni ma'am sa bahay. Babalik ako agad. Paalam nito saglit. Pakidalan ako ng manggang hilaw, Riz, yung bagong pitas Samahan mo na rin ang bagoong na maanghang, please. Sure, basta kainin mo yung binibigay ko sa'yo. Hindi pwedeng kumain ka ng mangga na hindi nagtatanghalian. Kahit pa hindi ganun kaswerte si Gail sa naging pamilya niya, pinaramdam naman sa kanya ng pamilya ni Terence ang pagmamahal at pag-aalaga na matagal niya nang inaasam-asam. Humingi rin ng tawad sa kanya si Jean at Shane sa bandang huli. Ang kanyang ama naman nagsisisi kung ba't hindi siya pinapakinggan nito noon at tinangkapang hiwalayan si Jean. Sa lahat ng mga nangyari, di akalain ni Gail na nagawa niyang lampasan ng bawat araw na nagdaan. Hindi niya namalayang nakaidlip na pala siya. Nagising lang siya nang makaamoy ng pamilyar na pabango at yun ay galing sa kanyang asawa. 4 na oras ka ng tulog, do you still want to sleep? Kailan ka pa nakauwi? Alam mo, nagtatampo na ako sa'yo.
Sabi mo tatawag ka palagi. Naghintay ako, alam mo ba yon? Nakangusong sagot niya rito kaya napatawas si Terence sa inasta niya. 2 hours ago. Naabutan ko pa si Riz na pinagbabalat ka ng mangga kahit tulog ka pa. Pinauwi ko muna siya para makapagpahinga. I'm so sorry, love. Walang gaanong signals na napuntahan namin kaya di ko magawang tumawag sa'yo. That's okay. Ang importante nandito ka na. I miss you. Hindi napigilan ni Gail ang sariling yakapin ng asawa. Natatawa naman itong niyakap siya pabalik. Mag-iisang linggo silang hindi nagkita. Namiss mo lang talaga ako Anong ginawa mo habang wala ako? Sinunod ba ni Riz sa mga bilin ko na huwag ka masyadong lumalabas? Delikado para sa inyo ni baby ang lugar na maraming tao. Utos din ni ma'am na sa bahay lang ikaw. Tumango naman ang babae. Pumupunta siya rito once a day. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko eh. You guys are overreacting. We're not. Para lang sa inyo ni baby to. Pero ngayon nandito na ako. Pwede naman kitang samahan kung saan mo gusto. Sabi ni Terence sa kamarahang hinaplos ang kanyang buhok. Kung alam lang nito na ilang araw niyang tiniis na wag umuwi para lang sa trabaho. I-cancel niya man lahat at umuwi. Baka magalit lang si Gail kapag nalaman ang ginawa niya. Really, love? Thank you, kaya mahal na mahal kita eh. Say it again. Gusto ko marinig na sabihin mong mahal mo rin ako. I love you. Pero mas mahal ko ang mangga, cravings ko yun eh. Muling natawa si Terence at binigyan ito ng halik sa noo, pababa sa ilong nito. Hanggang sa huminto sa labi niya. I love you too, love. Kayo ng baby natin. You two are my treasures. Gaano man kahirap ang pinagdadaanan ng isang tao, may darating talaga na handang gawin ang lahat para maging masaya tayo. Yun bang handang iwan ng trabaho mapuntahan lang tayo at handang ipagpaliban ng lahat, unahin lang tayo. In short, makakatagpo tayo ng taong nangangarap na makasama tayo hanggang sa ating huling hininga. At darating ang tamang tao para sa atin sa tamang panahon. The end.